From B to D. Opo, nakapo. Iba't ibang lahi nga pala yung binili ko kasi yun yung fantasy ko nung bata pa ako. Ngayon finally natupad ko na. Ang apat na Belgian Malinois na papi sa Binmali, Pangasinan. Tignan niyo, sobrang cute nila. Hello mga stories, welcome back sa isa na naman na random reaction video na to show dito sa ating channel mga stories. Pala si Manny, no, at topic natin for this video, no, medyo mabigat ito, no, lalo na sa mga fur parents, sa mga totoong nagmamalasakit sa hayop, no, kasi hindi lang ito usapin ang pag-aalaga ng aso, no, kundi usapin din ito ng responsibilidad, impulse decisions, at yung pagtingin ba talaga natin sa mga nag-aalaga bilang buhay o parang bigay lang na pwedeng kuhain tapos ibalik na lang ibalik kapag naging abala, no. Well, pag-usapan natin itong post na to ni Renitsu Gaspar, no, na nag-viral ito kamakailan dahil sa pagkuha niya ng iba't ibang klase ng aso tapos sa huli ay may update na parang may benta ba to at binalik nam dahil maingay at nakaistorbo sa mga kapitbahay, no. Well, panoorin natin panoorin natin, no, ito. So, ayon sa itong video na to at nakikita niyo ang bumili ng iba't ibang uri aso. So, mga stories, paalala lang minsan kasi naiinis din ako sa voice over niya. Basta tawag dito, here at your own risk na lang. Sige, let's go. Ito na. Yan. Ito na naman naiinis na ako Wala. Kasi bakit di ko ipi-play to? Ito na. Bumili nga pala ako ng 100,000 sila. plus na mga aso dito. Iba't ibang lahi nga pala yung binili ko kasi yun yung fantasy ko nung bata pa ako. Ngayon finally natupad ko na. Una ko nga palang binili ay itong mga apat na Belgian Malinois na papi sa Binmali, Pangasinan. Tignan niyo, sobrang cute nila, oh. Tapos Kulang, pumunta ano na mga nga ako to? ng Pusurobio, Pangasinan para bilhin tong adult male Belgian Malinois. Dami, Tapos pati pumunta na ako rin ng Pantal Dagupan para bilhin tong woolly husky na female. Dinagdag ko na din tong Aspen X Siberian Husky na lahi na nabili ko sa Basista, Pangasinan. Sinunod namin na pinuntahan ay sa Binalonan, Pangasinan at nabili namin tong lalaki na male Belgian Malinois na naman. Tapos finally, dumating na nga yung mga in-order kong aso galing sa Pampanga. OMG, hindi ako makapaniwala na nandito na sila. Ibababa na nga sila dito at excited na ako makita sila. Tinulungan ko na din sila papa dito para magbuhat ng mga kulungan. Nilagay na nga yung unang aso na female Belgian. At kasama pa niya dito ang siyam na anak niya. Ayan ang cute na papi. Okay, hindi si kuya yung tinutukoy ko, ha? Sinunod na nga nilagay sa kulungan yung asawa niya. Ay, sana all may asawa talaga. Tapos binaba na din dito yung Rottweiler na female na nabili ko. Ay, sobrang fantasy ko lang ang mga to dati. Ngayon nandito na sila. Binaba na din nila dito yung female Dutch Shepherd ko. Oh my God. Napansamantalang itatali ko muna kasi ubos na yung kulungan at bibili pa lang mamaya. Napansin ko nga dito na uhaw na yung mga papi. Kaya anong gagawin? Eh di papadedehin. Thankful din ako na dumede din sila ng goat's milk sa dede. Kasi akala ko mamamatay sila sa sobrang layo ng biyahe. At dito nga ay nagpaalam na nga yung mga nag-deliver at uuwi na sila ng Pampanga. Sobrang layo. Kinabukasan nga nito ay pumunta kami ni Papa sa Urdaneta, Pangasinan para bumili ng 2 Dalmatian. Ay aray ko, magpapatayo na siguro ako ng kennel farm nito. Ilalagay na nga namin sila dito sa tricycle at iuwi na dito sa bahay. Pinakain na nga namin sila dito at sobrang saya ko kasi nakumpleto na yung mga gusto kong lahi. Tama mga my goodness. Ay, Dalmatian. Ayan kasi, no, mga stories mo. Yung sa update yun yung sa update. Sabi Bumili niya dito, sabi niya dito, binenta ko na sila lahat due to maingay at nakaka-istorbo sa kapitbahay. Ako may thoughts din ako dyan, sarili kong opinion. May sarili opinion ko dito, no. Pero, ito. Ayun, tapos, after ng update yung binasa natin na binenta ko lang sila lahat due to maingay nakaka-istorbo sa mga kapitbahay. At dyan nag-iiba ang timbang ng video. Kasi hindi na ito naging simple na ang cute na mga aso. Bigla ito nagiging sandali lang. Pinaghandaan ba talaga ito? Tapos yung binasa mo pa yung mga paliwanag sa comment section. Inamin naman ni Renitsu na naging impulsive siya. Okay? Inamin niya na hindi niya naisip agad ang mangyayari. No? May mga
aso raw na ibinalik na lang ligtas ng dating owners na dahil sa reklamo ng mga tao sa subdivision. Yung iba naman nasa kanya pa rin at nasa pananang pangangalaga pa rin niya, no? At nilinaw din niya na hindi raw ito yung narrative na binili kahapon tapos bibenta kinabukasan. Well, ang video raw ito ay luma na, no? 4 to 5 months ago pa, okay? At in-upload lang kamakailan, no? At sinabi niya, no, may 13 cuts pa siya nung time na yun, tapos may 3 aspins pa at gusto naman daw niyang alagahan lahat. Pero naging problema ang ingay, amoy at ang reklamo ng mga kapitbahay. At yung kakulangan sa panalapi para makagawa ng mas angkop na setup para sa maraming aso. At dito naman pumapasok sa ito yung Island Rescue Organization, no, na napakalinaw ng mensahe nila. Hindi sapat ang usapan ay naibalik naman ang ligtas, ang tunay na issue raw ay yung mindset sa likod ng pagkuha ng maraming aso. Hindi collectibles ang mga aso, hindi content prompts, hindi sila panandali ang pag-aari lang. Bawat aso ay kasama ang lifetime responsibility. Di ba? At sa totoo lang, no, dyan tumama ang pinaka-importanting punto sa issue na to. Mga stories, ito yung aking diretsang kong reaction sa video na to. Unang-una, no, maganda yun, umamin siya. Credit niya yan, hindi lahat marunong mag-own ng pagkakamali. Hindi lahat kayang sabihin na, oo, nagpadalos-dalos ako at kung totoo na binalik niya ng maayos yung aso, yung mga ilang aso sa mga original na may-ari, no, mas maayos na yon, no, kaysa naman pinabayaan o niligaw na lang, okay? Pero hindi rin pwedeng hanggang doon na lang tayo, okay? Kasi sa mga stories sa totoo lang yun, yung problema hindi nagsisimula sa ingay, hindi nagsisimula sa reklamo ng mga kapitbahay. Ito ay hindi rin nagsisimula sa amoy, no. Nagsisimula yan sa pagkuha ng maraming alaga ng hindi sapat ng paghahanda. Diba? At dyan ako nagiging prangka dito. Hindi naman mahirap intindihin na ang aso tatahol, lalo na kung marami. Hindi mahirap intindihin na ang maraming aso may amoy talaga. Okay? May amoy talaga yan. May dumi talaga yan. May ingay talaga yan. At may epekto yan sa kapitbahay kung nasa subdivision ka o dikit-dikit ang mga bahay. Imagine mo yun. Kasi kung hindi mo naisip yung mga pinaka-basic na bagay na yan bago ka kumuha ng marami, doon pa lang may malaking problema na sa decision making. Okay? At nakaka-relate ako sa mga part na nakaka-istorbo talaga yung mga taol at iyak ng aso, lalo na kung 10 oras ng gabi o madaling araw. Hindi yan OA na reklamo. Totoong istorbo yan. Kaya sino tao na gustong matulog ng maayos, nabubwisit talaga dyan. Kaya valid ang point na hindi lang pwedeng sabihin na mahal ko naman sila, yung ganun. Kasi yung mga tao ay sa paligid mo ay apektado pa rin sa decision mo. Kaya responsible pet ownership does not end sa pagpapakain at pagbibigay ng mga vitamins, kasama diyan ang noise control, sanitation, space training, at saka yung kakayahang mong mamuhay ng hindi ginagawang problema ang mga kapitbahay mo. Ang hindi ko lang gusto mga stories, ang hindi ko lang gusto dito, yung idea na parang naunahan ng excitement yung responsibilidad. Minsan kasi may mga taong gustong magkaroon ng iba't ibang breeds dahil maganda tignan, masaya sa pakiramdam o parang fulfilling na sarili. Pero hindi nila naiisip na hindi ito koleksyon, hindi ito trophy, hindi ito pang content lang, hindi ito yung pang tipong kapag nahirapan ka, pwede mong isauli na lang parang item na hindi na gusto. Parang parang return exchange, kumbaga. Nire-refund mo gano'n. Hindi gano'n. Okay? At dyan tama yung tama yung punto ng isang Island Rescue Organization na hindi dapat ninonormalize yung ganitong mindset. Dahil kapag hinayaan natin yan, parang ang mensahe sa iba ay okay lang palang kumuha ng alaga. Tapos
kapag nagka-problema sa ingay, sa amoy, sa gastos, o sa kapitbahay, ibabalik na lang, ganun lang. Hindi naman ganun dapat. Oo, may mga sitwasyon talaga ng mga rehoming o mga pinaka-responsabling desisyon. Hindi ko yan ikaila. Kung hindi talaga akma sa environment, mas mabuti nang mapunta ng aso ng mas maayos na bahay. Pero ang mas malaking tanong ay, bakit hinayaan pang umabot sa punto na yon kung pwede naman sana naiwasan sa maayos ang pag-iisip sa simula pa lang? Kasi ito yung diretsambog ko dito. No? Ang excitement ay hindi sapat na basehan para sa pet ownership. Ang pagmamahal sa hayop, hindi lang nasuka sa dami ng alaga. At sa totoo lang, ang totoong responsibilidad dito ay nagsisimula bago ka pa kumuha. Hindi kapag may reklamo na. Isa pa hindi rin sapat yung sabihin na may 13 cats naman ako, may 13 cats na ka naman tapos 3 aspins ka pa. Kaya mo na. Kasi bawat dagdag na hayop ay dagdag gastos, dagdag oras, dagdag ingay, dagdag amoy, dagdag responsibilidad. Hindi dahil nakayanan mo ng ilan. Ibig sabihin, kaya mo na agad na mas marami. Lalo na kung iba't ibang breeds pa yan. May iba't ibang needs ang temperament, di ba? Kasi sa kabila ng lahat, hindi ko rin naman gustong i-demonize siya bilang tao. Mas madali kasing manlaglag kaysa umitindi. Pero ang pag-iintindi, hindi ibig sabihin na i-justify natin yung mali. Diba? Kaya ang mali ay mali. Mali ang impulsive na pagkuha ng maraming aso nang hindi handa ang environment. Mali ang hayaang umabot sa reklamo ng mga kapitbahay bago naisip ang kapakanan ng lahat. At mali kung nagmumukhang normal lang ang pagtrato sa mga hayop ng parang pwedeng kuhanin, pakita, tapos ilipat kapag may mahirap na. Well, mga stories, ito aking uling punto sa akin. May isang magandang bagay dito. Umamin siya at sana totoo may natutunan siya. Pero ang mas importanteng matutunan dito yung mga nakapanood, nakakinig dito, ay ito. Bago kayo kumuha ng aso, huwag ninyong unahin ang mga gusto. Unahin nyo ang kakayahan, unahin nyo yung espasyo, unahin nyo ang budget, unahin nyo ang peace and order sa lugar. Ang importante dito, mga stories, unahin nyo yung buhay at kapakanan ng hayop. Okay? At dahil ang aso hindi laruan yan. Okay? At hindi sila display, hindi sila collection ng tinutukoy nyo, at hindi sila dapat nandadamay sa mga desisyong hindi pinag-isipan. Kung talagang hindi akma ang tinitirhan mo sa maraming alaga, huwag mong pilitin. Hindi lahat ng gusto natin ay dapat nating gawin. Minsan yung pinakamatinong desisyon ay yung pagpipigil sa sarili bago ka makapanakit ng iba, lalo na ng mga hayop na walang boses para ipaglaban sa sarili nila. Okay? Yun lang mga stories. Kayo mga stories, sa palagay nyo, sapat ba ang pag-amin na pagkakamali kung yung unang desisyon naman ay nagdudulot ng stress ng mga hayop? O dapat ba na mas mahigpit na paalala sa mga tao pagdating sa pagkuha ng maraming alaga? Lalo na kung nasa subdivision o dikit-dikit na mga bahay, comment down below at babasahin natin yan. Kung gusto nyo natin ganito opinionated, logical, practical, style, report, commentary videos, double click the like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. Kung may bukal kayo sa puso dyan, may Gcash o Maya sa pin comment sa baba para sa pag-upgrade ko ng PC at video cam para sa channel ko. Maraming salamat po. As always, mga stories, thank you and have a great never-ending stories. Bye!